Bali, mag-alas 5 na naman po ng hapon mga ka-agri, kaya tayo po ay nagpapakain na naman po ng ating mga alagang manok. And natigil po tayo sa ating ginagawa dahil nga sa medyo umambon kanina, pero ngayon is hindi na masyadong malakas, kaya itutuloy pa natin, sayang naman yung oras mga ka-agri. And ayun, pinakain lang po natin yung ating mga alagang manok. And naglagay pala tayo ng tatlo pang paitlugan ng manok, kaya lang wala pang nilalagay na sapin, kakalagay lang po natin. And yung isa is dinikit ko na lang doon para naman marami tayong bugaran. May dalawa po tayong ganyan, kaya lang ilalagay na lang natin sa ating breeding pen na ilalagay dito para naman may paitlugan doon. And ayun nga, ito na po yung ginagawa natin na paglalagyan ng ating breeding pen. So konting-konti na lang po ay matatapos na po itong ating tinatanggal dito na nakaumbok na lang. So pag natanggal na po natin yan ay gagawan na po natin dito ng daan mga ka-agri. So i-slope lang natin to ng konti, yung hindi mahirap akyatin, para naman may akyat natin dito yung mga kulungan ng manok. So isang kulungan ng manok at isang breeding pen ang dadalhin natin dito. And pag naayos na po natin yung breeding pen natin ay doon na po tayo mag-concentrate sa ating gagawing kubo mga ka-agri. So kailangan muna nating patagin yung ating tatayuan ng kubo para sa mga susunod na buwan ay yun na po yung ating ipapagawa. So sa ngayon ay makalat po itong ating pabahay ng manok. So nandyan po yung ibang gamit natin, tubig, saka yung mga ano natin, gamit-gamit. And may mga kawayan tayo na nilalagay dati dito sa kanilang mga side. Mga recycle na po yan na ano, kawayan, yung mga pwede pang gamitin. So yan po yung mga tinanggal natin sa ating dating pabahay ng ating mga alagang manok. So kung mapapansin nyo mga ka-agri, ay nung una ay napaka-sloopy po talaga ng lugar na to. At kung iisipin natin ay parang mahirap po siyang tayuan ng mga structure. So sa ngayon is may nakikita na po tayong patag, at yun nga po yung aking pinagkakabalahan. At sa linggo kasi yung schedule namin mga ka-agri, dahil yun yung vacant time ng ating mga kasama, kaya yun po yung schedule nating araw para buhatin po yung kulungan. And maganda naman dahil nga sa hindi na po natin babaklasin yung ating breeding pen na ginawa, dahil kaya naman daw pong buhatin ng buo. So ayun mga ka-agri, nung una is parang napaka imposible po talaga na magpatayo ng structure dito, pero kung nakikita nyo mga ka-agri ay naumpisahan na po natin. And ang ginagawa na po natin ngayon ay mag-i-extend na po. So ayan, napakaluwag na po mga ka-agri. So dati hirap na hirap po tayong maglakad-lakad dito, pero ngayon napakaluwag na po mga ka-agri. So sa linggo is iano na po natin, dadalhin na nga po natin dito, maambon na naman. Pag nadala po natin yun mga ka-agri, titignan po natin yung sukat, pero nasukat ko na kanina is medyo maluwag na. So ganito rin po siguro yung diferensya. So medyo maluwag na po yan. Pagka napatag na po natin dun sa ating gagawing kubo ay unti-unti na po nating luwagan ng konti. And siguro babawasan natin sa taas lang, para hindi naman masyadong delikado dito sa ating manukan. And para makapaglagay na rin po tayo dito ng net. So gumaganda na po itong area natin mga ka-agri. Actually nag-start po ako ditong magtrabaho is July 1. And ngayon is August 13 na. So mga isang buwan mahigit na po mga ka-agri ay mayroon na nga po tayong naipatayong structure. So mabagal, pero kitang-kita nyo naman mga ka-agri, may improvement na pong nangyayari. So ini-imagine ko kung hanggang saan yung matatapos natin sa isang taon. Kung may lilipat pa natin lahat ng ating mga alaga, dahil mayroon pa tayong lilipat na native na baboy, tupa, tsaka yung kambing natin, and yung mga Muscovy ducks natin na breeder. So yun po yung mga ililipat pa nating mga alaga natin dito mga ka-agri. So maluwag po itong area mga ka-agri.
Kaya dahan-dahanin lang po natin na bigyan pa isa-isa ng pabahay, and unti-unti na po nating ini-improve or may improve. Sana nga po sa isang taon ay malaki po yung ating magagawa. So ito na po yung ating mga natirang Muscovy ducks. So yung 4 is nakakasabay naman sa 5 malalaki. So sayang po yung namatay, pero wala tayong magagawa mga ka-agri. Ganyan po talaga sa pag-aalaga. So mahirap po sa akin dahil ako po talaga yung nag-aalaga, and ako yung nagpapakain. Madadatnan po ganun yung aking mga alaga, kita. So napakasama po sa ating loob, pero wala po tayo talagang magagawa mga ka-agri.